are here today to present our topic on the cruise ship industry. The cruise ship industry is an important part of tourism, providing passengers with a unique vacation experience that combines travels, accommodation, and entertainment all in one. In this presentation, we will discuss what the cruise industry is, its benefits, and why it continues to grow worldwide. Today's presenters are Pandong Maria Aaron P., Ambon Cheche, Cervantes Jen, Kyobo Eunice, Villegas Angelica, Bien Sara, and De Jose Maria Cristina. We hope you enjoy our presentation and learn more about the exciting world of cruise tourism. Cruise industry ay isang malaking bahagi ng tourism industry sa buong mundo. And yon, ayon pa sa Cruise Line International Association, ito yung pinakamalaking organization ng cruise industry. Nakatulong daw ang cruising sa paglikha ng humigit 1,177,000 na trabaho sa buong mundo simula pa lang noong 2018. And bukod pa dito, umabot na sa $550 billion yung sahod, benepisyo ng mga empleyado at 150 billion naman yung kabuong ang ambag sa pandaigdigang ekonomiya, and nagpapakita ito kung gaano kalaki yung epekto ng cruise industry hindi lang sa turismo kundi sa kabuhayan ng maraming tao. And yung cruise industry naman ay isang uri ng bakasyon na ginaganap sa barko, and habang naglalakbay sa iba't ibang lugar is nag-enjoy yung mga pasahero sa serbisyo and hospitality ng mga crew members. And may ibang cruise ship din na nagdadala ng cargo, pero karamihan ng mga pasahero sa cruise ship ay tungkol sa pag-relax and pag-enjoy. And mula naman sa pananaw ng mga cruiser ay mahalaga ang kakayahang makapagpahinga, makalayo sa stress, and makapag-explore ng madaming lugar, matuto ng bagong bagay, and ma-spoil and magsaya. Ito yung pangunahing dahilan kung bakit patok ang cruising bilang isang uri ng bakasyon. Kaya naman hindi tulad ng ordinaryong transportasyon, ang na makarating sa point A hanggang point B, ang modern cruising ay mas nakatuon sa karanasan ng mga pasahero, and yung pangunahing layunin nito is ma-enjoy ng mga pasahero yung unique and kakaibang bakasyon habang nasa barko. And kasama na dito yung relaxation, entertainment, activities, at serbisyo ng mga crew, hindi lang ang mismong pagpunta sa destination. Ayon naman sa United Nations World Tourism Organization, ang cruise tourism, paglalakbay sa dagat na ginagawa ng mga lokal at dayuhang turista sakay ng malalaking barko na tinatawag na cruise ship. Ang mga barkong to yung nakapirming ruta o may itinerary sila kung saan sila humihinto, kung sa isang iba't ibang port and iba't ibang bansa. Habang nasa biyahe, ginagamit ng mga pasahero yung mga pasilidad sa loob ng barko, and pati na rin yung mga produkto, serbisyo, at tourism attraction na matatagpuan sa bawat destinasyong kabilang sa mga pinupuntahan. Isa pa sa mahalagang tandaan na yung cruise ship product is isang package siya, na ibig sabihin kasama na rito yung transportasyon, yung accommodation, leisure, recreational facilities sa loob ng barko, and kasama rin to yung package, yung itinerary, yung plano ng pagpunta sa iba't ibang destinasyon, ports, and dahil dito mas convenient and kaakit-akit talaga yung pag-cruise tourism bilang isang kumpleto na yung package. The 5 A's of cruising. Ito yung tumutukoy sa 5 mahalagang elemento na bumubuo sa cruise tourism experience, and ito din yung mga dahilan kung bakit kaaya-aya and kumpleto na sa isang cruise vacation. Yung number 1 is yung attraction. Ito yung tourist spots, activities na pwedeng puntahan at gawin ng mga pasahero sa bawat port. And yung halimbawa dito is yung beaches, historical sites, cultural shows, natural attractions sa mga bansang dinadaongan ng cruise ship. And next naman is yung accessibility.
Tumutukoy naman 'to sa, pagpunta sa crew port or yung and sa mga destination. Kasama dito yung transportasyon papunta dun sa cruise ship, um, visa requirements, maayos na port facilities, and yung pagpunta dun sa lugar ng mga pasahero. And yung pangatlo naman is yung accommodation. Ayun, sa cruising kasi is yung barko mismo yung hotel. So, dito natutulog, nagpapahinga yung mga pasahero na may iba't ibang uri ng cabins, mula standards hanggang luxury suites. And depende pa din sa budget at preference ng cruiser. And yung next naman is yung amenities. Ito yung mga pasilidad, serbisyo on board, yung tulad ng swimming pools, restaurants, gyms, spa, theaters, um, shopping areas, entertainment activities na nagpapasaya, nagpaparelax sa mga pasahero habang nasa biyahe. And yung last naman is activities. Kasama rito yung mga on-board or shore activities tulad ng shows, games, excursions, cultural tours, adventure trips sa mga dinadaongang lugar. And yung mga activities na to yung nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga pasahero. Ang cruise tourism ay mabilis na lumalaki sa industriya ng turismo. Dumami ang mga taong nagbabakasyon sa cruise. Kahit na malaki ang ginagastos ng mga pasahero ay patuloy pa rin ang pagdami ng mga sumasakay. Kahit maliit na bahagi lang ito ng turismo, malaki ang potensyal ng cruise industry. Ang karaniwang mga sumasakay sa cruise ay ang mga family, mahilig sa mga culture adventure, yung mga inaalam nila kung ano yung mga culture dun sa isang lugar. Then, mahilig sa mga adventure. And, mga couple na gustong magkasama and then nagbabakasyon at magkaroon ng quality time. Then, syempre, yung mga mayayaman, maraming pera. Syempre, cruise. Ayun. And then, yung mga millennial na mahilig din mag-adventure and then mas gusto ang travel. First is families. Ang cruise ay isang maginhawang uri or mas magandang dito magbakasyon ang pamilya dahil mas nakakatipid ito ng oras at hindi gaanong nakakapagod kumpara sa pagbabiyahe gamit ang sasakyan. And then, may iba't ibang pasilidad at aktibidad ang cruise ship na angkop sa edad ng mga bata. Kaya nag-e-enjoy sila habang may natututunan din. So, ayun na nga. Kapag cruise ship kasi yung ginamit ng pamilya, is mas mas maganda. And kasi nga, 'di ba, may mga kasamang bata. Syempre, kalimitan sa mga bata, mainipin sa biyahe. So, kung sa cruise ship kasi, may mga ino-offer sila or may mga activities na angkop para dun sa mga kabataan. Kaya mas maganda talaga itong families. Next is culture seekers. Ang culture seekers ay mga turistang gustong makilala ang kultura at kasaysayan ng mga lugar na tinitigilan o pinupuntahan ng barko. Mas gusto nila ang cruise na mas matagal ang tigil sa mga pantalan at bumibisita sa mga kakaiba at makasaysayang lugar. So, mas maganda yon kasi matagal tumigil sa isang lugar para mas malaman nila yung kultura dun sa lugar na yun. Then, may time sila. Gusto din nila ang cruise na may mga seminar o lecture para mas marami silang matutunan tungkol sa kultura ng lugar. So, mas maganda yun sa kanila kasi nga may knowledge na sila tungkol dun sa lugar na yun, kung ano yung kultura doon kapag merong seminar o lecture na ginaganap sa isang cruise. Next is adventurers. Ang adventurers ay mga taong mamahilig sa aktibong gawain at adventure. Mas gusto nila ang cruise na maraming pagpipiliang aktibidad at mga physical na galaw. Karaniwang pinipili nila ang exotic na rota at mas maliliit na barko at inaasahan nila na ang mga gawain ay nangangailangan ng kahit kaunting lakas ng katawan. So, ayun yung mga adventure, yun yung mga gusto nila.
Next naman is romantics, honeymoons, anniversary, couples, at iba pa. Ang romantics ay ang mga para sa mga magkakasintahan tulad ng mga nag-honeymoons at couple na nag-celebrate ng kanilang anniversary. Mas gusto nila ang cruise patungo sa tropical na lugar gaya ng Bahamas at Caribbean o kaya sa mga bansang mayaman sa kultura tulad ng Italy at Greece. Mahalaga sa kanila ang relaxation kaya gusto nila ang spa, massage at iba pang pamparelax na serbisyo. Ang panghuli naman ay yung millennials. So, mahilig sa luxury travel ang mga millennials. Ayon sa CLIA, 24% sa kanila ay nakasakay na sa luxury cruise sa nakalipas na 3 taon. Mas mataas ang bahagi nila sa premium market. Mas gusto nila ang river cruise at maliliit na barko na may focus sa kakaibang destinasyon at karanasan. Nalampas pa sa karaniwang walking o coach tours. Gusto rin nila ang maraming pagpipiliang aktibidad at opportunidad para sa perfect na Instagram moment nila. Ganun, di ba? Ganun yung mga millennials. Gusto mga aesthetic para sa kanilang mga pang-post sa social media. So, bakit mahilig ang tao sa cruise ship? Ang paglago ng cruise industry ay dami ng turista ay nagpapakita ng maraming benepisyo ang pag-cruise. Ayon kay Mancini 2013, narito ang ilang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga tao ang cruise ship. Una, nakakatuwang matuto ng bago. Pwede silang matuto tungkol sa kultura, kasaysayan at lugar na binibisita nila. Friendly experience. Masayang makihalubilo sa ibang tao at nakikipagkaibigan, nakipag-socialize sila doon. Number 3 is hassle-free. Pre-holiday. Lahat ng kailangan para sa bakasyon ay nasa barko na. Kaya mas madali at komportable. So, kompleto. Number 4 is safe vacation. Mas ligtas ang paglalakbay kumpara sa ibang uri ng transportation. Number 5, makapunta sa kahangahangang destinasyon. Nakikita ang mga magagandang lugar na hindi basta-basta napupuntahan. Nga naman, kapag nag-cruise ship ka, mas maganda kasi yung mga akala mong hindi nag-i-exist sa mundo, nakita mo na meron pala talaga nun. Then, number 4 is para sa lahat. Pwedeng sumakay ang pamilya, magkasintahan o grupo ng mga kaibigan. Kahit sino pwede. Basta meron kang pera. Number 7, makakatakas sa araw-araw na gawain. Magandang paraan para magpahinga at mag-relax. Kasi nga, kompleto na. Marami kang pwedeng gawin. Number 8, romantic experience. Perfect para sa honeymoon, anniversary o special moments kasama mo ang mahal mo sa buhay. Special someone. So, bakit kaakit-akit ang cruise tourism? Ayon kay Dower 2019, maraming dahilan kung bakit gusto ng mga turista ang cruise. Para sa pamilya, ang cruise ay ligtas at masaya para sa buong pamilya at may friendly na kapaligiran. Iba't ibang aktibidad, may sports entertainment, at maraming pagpipili ang pagkain at inumin. Mga destinasyon at attraction habang nasa shore, excursion. Pwede nilang makita at maranasan ang mga interesting na lugar. All-exclusive package, karaniwan, kasama na sa presyo ang tulugan, pagkain at iba pang pangunahing serbisyo kaya hindi na kailangan gumastos ng malaki. Relaxation experience, pwedeng magpahinga at mag-enjoy habang nasa barko. Benepisyo sa ekonomiya. Ang cruise tourism ay nakikinabang din ang mga lugar na dinadalaw ng cruise passengers sa pamagitan ng, ayun na nga, pagkakaroon ng trabaho at kita sa mga tour guides, transportation, attraction, at lokal na negosyo. Siyempre, kapag bumisita kasi yung mga cruise passenger dun sa isang lugar na yon, so, bibili sila ng mga souvenir, kakain sila, pupunta sila sa gantong lugar.
ayun, nagkakaroon ng trabaho yung mga tao doon. So, pagtaas ng kita ng lokal na negosyo dahil bumibili ng mga produkto at serbisyo ang turista. So, ayun na nga, lumalaki yung kita nila. Kasi nga, yung mga cruise passenger na pumupunta at tumitigil dun sa isang lugar na yon is bumibili sila. Nag-a-avail sila ng mga product. Then, yung mga service nila, nabibili din. So, buwis at bayarin. Nakokolekta ang docking fees, port charges, visas, at iba pang entry fees ng gobyerno. And, pagsuporta sa ekonomiya ng lungsod o port dahil sa direkta at hindi direktang paggastos ng mga turista. So, there are different types of cruises and each one offers a unique travel experience depending on the destinations and activities. So, the first one is the river or canal cruises travel along inland waterways like rivers and canals. So, these cruises focus on culture, history, and heritage of the places visited, such as the Rhine Rivers Cruise. So, the next one is the adventure or expeditions cruises focus more on the destination than the ship. And an example is the Antarctica Expeditions cruise, where passengers can see wildlife, explore icy areas, and learn from experts on board. So the next one is the day cruises are short cruises that usually last for 15 hours or less. And they also focus mainly on recreations and relaxations such as Bahamas day cruises. The next one is the contemporary cruises focus on onboard entertainment and resort style facilities. So the examples includes Disney cruises, which offer family-friendly activities like shows, games, and characters meet and greets. Next one is the luxury cruises provide high-end travel with premium services and amenities. An example is Seven Seas Voyager, where guests enjoy suites with balconies, fine dining, and personal services. The next one is the specialty or niche cruises are designed for specific interests, such as gourmet food cruises, romantic cruises, senior cruises, fitness cruises, and the last but not the least is the volunteerism cruises. In these slides, it mentions that cruise ships can be categorized based on how many rooms they have, or how many passengers they can carry, and that some ships have special rules. So, like the liners, large ships with lots of facilities, almost like floating cities. And the next one is the special cruise ships built for unique or niche destinations or purposes. And the next one is what is gross registered tonnage, with the GRT. So the GRT is a number that shows how big the inside space of a ship is, especially the public areas like restaurants and lounges. It's not how heavy the ship is. So, to make these slides easy, there are different styles of cruise vacation. So, cruise ships are different sizes. Bigger ships can carry more people and have more space, things to do. And last but not least is the smaller ships go to places big ships can. I'm going to discuss the trivia. The trivia is where is deck 13. Dito naman, kung mababasa nyo, tungkol sa deck numbers ng cruise ships, ng ilang cruise ships na wala talagang deck 13. Ginagawa ito dahil may pamahiin na malas daw ang number 13, kaya kung sasakay ka na elevator, mapapansin mo na diretsyo na mula deck 12 papuntang deck 14. Parang nilaktawan lang ang 13. May iba namang crew line tulad ng MSC Cruises na walang deck 17. Sa Italy kasi malas ang 17 ayon sa paniniwala nila. Kaya hindi na rin nila ginagamit ang deck na iyon. The next is the factors affecting the price of a cruise. Next, first is the time or period when cruise booking was made. Dito naman, mas mura kung maaga kang nag-book kaysa last minute. Next is seasonality. Mas mahal ang cruise kapag peak season tulad ng bakasyon at holidays, mas mura kapag off-season. The next is the special offers or promotional discounts.
Dito naman, minsan may mga special offers ang mga travel agents o cruise companies na nakakatipid. Next is the past passengers rate given to loyal cruisers. Ayun. Kung dati ka nang sumakay sa cruise, may extra discount ka bilang loyal customer. Next is the location of the stateroom. Mas mahal ang kwarto kung maganda ang pwesto o may balcony ka. Next is the size of stateroom chosen. Mas malaki at mas komportable ang kwarto, mas mahal din ang bayad. Next is the major parts of a ship. Dito naman, sisimula ang superstructure. Ito yung bahagi ng barko na makikita sa itaas ng main deck. Dito kadalasan matatagpuan ang bridge, mga cabin at offices. Sunod ang funnel. Ito ang parang chimenea ng barko. Dito lumalabas ang usok mula sa makina. The next is the bow. Ito ang harap ng barko. Siya ang unang tumatama sa tubig habang umaandar ang barko. Sunod naman yung stern. Ito naman yung likod ng barko. Next is the forecastle. Matatagpuan ito sa unahan ng barko. Dito kadalasan nilalagay ang anchor at iba pang kagamitan sa harap. Next is the steering gear compartment. Ito ang lugar kung saan naroon ang mga gamit ng kumokontrol sa pagliko ng barko. Next is the hold. Ito ang imbakan ng kargamento o kargo ng barko. Next is the forepeak. Isang compartment na pinakaunahan ng barko, kadalasan ginagamit bilang ballast tank. Next is the hull. Ito ang katawan ng barko. Siya ang pangunahing istruktura na lumulutang sa tubig. Next is the propeller. Ito ang umiikot na bahagi sa ilalim ng barko na nagpapagalaw dito, pasulong o paatras. Next is double bottom tanks. Mga tangke sa ilalim ng barko na ginagamit para sa fuel, tubig o ballast para sa mga balanse. Next is rudder blade. Ito ang parang timon ng barko na tumutulong sa paglikod at direksyon ng barko. Ayan. This is the cruise vessel. Cruise vessel ay binubuo ng iba't ibang mahalagang bahagi na may kanya-kanyang gamit para maging maayos at ligtas ang biyahe ng barko. Ang sunod naman yung parts of the ship tsaka yung description. First is the bow, the front of the ship. Ito ang harap ng barko, siya ang unang sumasalubong sa tubig habang umaandar ang barko. Next is the stern, the real end of the ship. Ito naman ang likod ng barko. Next is the starboard, the right hand side of the ship. Ito ang kanang bahagi ng barko kapag nakaharap ka sa bow. Next is port, the left side of the ship. Ito ang kaliwang bahagi ng barko kapag nakaharap ka sa bow. Next is bridge, navigational, command, and control center of the ship where the captain works. Dito naman ang bridge. Dito matatagpuan ang control center ng barko. Dito nagtatrabaho ang kapitan at mga opisyal para mag-navigate at mag-control ng barko. Next is the cabin, passenger room on the ship. Ito ang kwarto ng mga pasahero kung saan sila nagpapahinga at natutulog. Next is the deck, the floor of the ship, especially the open areas. Ito ang sahig ng barko, lalo na ang mga bukas na lugar kung saan pwedeng maglakad ang mga pasahero. Next is hull, the water right body of the ship. Ship protects the cargo, machinery, and accommodation spaces from the weather, flooding, and structural damage. Ito ang katawan ng barko. Ito ang watertight, ang bahagi na nagpaprotekta sa kargamento, makina at mga tirahan sa loob laban sa tubig, masamang panahon at pinsala. Next is the knot, the measurement of the ship's speed. Ito ang kasukatan ng bilis ng barko habang ito ay umaandar sa dagat. Next is the crew o crew members. Ito ang mga empleyado ng barko na nagtatrabaho para sa operasyon, kaligtasan at serbisyo ng mga pasahero. Next is welcome aboard. Ito ang karaniwang pagbati na ginagamit para salubungin ng mga pasahero
kapag sila ay sumasakay na ng barko. The next is the following of the 3 types of space on a ship. First, the private crew of space. Ito ang mga lugar na para lang sa mga crew. Kadalasan ito ay nasa mas mababang deck at hindi pinupunta ng mga pasahero. Kasama rito ang mga crew cabins, bridge, galley, kusina, at crew mess hall. Next is the public spaces. Ito ang mga lugar kung saan nagkikita at nag-enjoy ang mga pasahero. Halimbawa nito ng mga pool area, gym, casino, theater, restaurant at iba pang common areas. Next is the stateroom space. Ito ay kilala rin bilang cabin. Ito ang kwarto ng mga bisita kung saan sila nagpapahinga at natutulog habang nasa cruise. Next is yun lang. Doon na po ako Hello guys, I'm going to discuss the type of stateroom in cruise ship. The number 1 is the inside stateroom. Ito naman po yung walang bintana and mas affordable. And the second one is the outside or the ocean view suite room. Ito naman po is nagbibigay siya ng natural light. And the third one is the suite room. Ito yung pinakamahal and pinakamaluwag dahil bukod po yung living room and bedroom and mas komportable po kayo dito. So guys, the second slide is about trivia and cruise experience. Yung slide naman po nito is tungkol sa mga interesting facts about cruise ship. Tulad po na pagkakaroon ng maliit na jail and morgue para sa mga emergency situation. And pinapaliwanag din po dito yung mga experience or mga cruise experience na halos kapareho din po dun sa hotel experience. Nakakapag-check-in ang passenger sa port and dumadaan rin po sa security and sumasakay sa ship. Pinagkaiba lang po is habang nag-enjoy ka dun sa stay mo sa cruise ship is nakakapunta ka sa iba't ibang destination di tulad po ng hotel. And the next slide is the passenger activity. Ito naman po is pinapakita yung mga activities na pwedeng gawin ng passenger habang nasa cruise sila or nasa sea, and pwede maglaro ng deck games, mag-exercise at mag-shopping po sa ship boutique, and manood ng show, maglaro sa casino at mag-shopping po sa mga local shops. And pwede rin mag-relax po doon sa public port or sa public areas, and pwede rin po mag-join sa mga shore exercisation, mamasyal at mag-shopping nga po sa mga local stores. And dito naman po pinapakita po yung freedom ng mga passenger para makapili sila ng gusto nila maging activity. The next slide is a port day or a day in a port. Kapag yung cruise ship is nasa port, may dalawa pong paraan para i-dock yung mga passenger to the shore. The number 1 is the dock, kumahawak mismo yung barko sa pier, and the number 2 is the tender. Hindi nakakadock yung barko, ginagamitan po siya ng maliit na barko or bangka para i-ferry yung mga passenger papunta pong shore. Most cruise ship package po, meron po silang ganito, the shore excursion. Kapag nasa port ka, ibig sabihin may mga nakaayos na activity or mga tour sa mga destination stops. Shore excursion and independent exploration. So, ang shore excursions yung mga tour inaalis ng cruise line. So, mas safe at may guide pero mas mahal. So, ang independent exploration naman, ito naman ikaw yung mag-isang mag-travel or mag-explore at mas mura at meron kang freedom. Pero kailangan marunong ka mag-manage ng time. So, next is trivia. So, ang The World ay isang kakaibang cruise ship kung saan may mga taong mismo nakatira sa barko. So, luxury ang kanilang lifestyle at araw-araw nasa ibang destination sila. So, next is the 3 ways to purchase a cruise. So, una, true travel agent na may kasamang flight at hotel. So, pangalawa, direkta sa cruise line. So, pangatlo, independent booking kung saan hiwa-hiwalay mong inaayos ang flight, transfer at hotel. So, next is cruise line industry regulations. So, ang cruise line industry ay isa sa pinakamahigpit na nire-regulate na industriya. So, taon-taon dumadaan ng mga cruise ships sa safety at compliance audit para
masiguradong nasusunod ang international standards ng International Maritime Organization. So, mahigpit ding binabantayan ng cruise operations ng port authorities upang masiguradong ligtas ang mga pasahero at maayos yung mga kalagayan ng mga crew. So, nasusunod ang health standards at napoprotektahan ang kapaligiran. So, kabilang sa mga pangunahing regulators ang mga International Maritime Organization, International Labor Organization, at yung the World Health Organization. Next ay safety at sea. It's very important para safe ang ships, passengers at mga crew habang nabiyahe. So maraming barko ang naglalakbay araw-araw, kaya kailangan malinaw na rules tulad ng SOLAS or Safety of Life Sea na ginawa ng International Maritime Organization. Lahat ng barko ay ni-inspect at binibigyan ng certificate kapag pasado sa mga rules. At dapat may sapat na life-saving equipment tulad ng lifeboats at life jackets. Sa ganitong paraan, protektado ang buhay ng mga tao at mas safe ang biyahe sa dagat. Ang mga crew ay sumai sa ilalim sa mga safety at emergency response. So sa Pilipinas, required ang basic safety training na may firefighting, survival, crowd management at first aid. So bago umalis ang barko, may master drill para malaman ng passenger at crew ang evacuation procedures pero hindi ito required sa mga short trips. Next is, ang map na ito ay nagpapakita ng mga popular cruising destinations sa buong mundo. So ito yung mga lugar na madalas puntahan ng mga cruise ships dahil sa mga gandang tanawin. So sikat na tourist spots at mahalagang dagat at ilog. So ang mga cruise na dumadaan sa mga oceans tulad ng Atlantic, Indian Ocean at Mediterranean, at meron ding river cruise sa mga ilog tulad ng Nile, Rhine, Volga at Yangtze. So pinipili ang mga lugar na ito dahil may culture, history at relaxing na travel experience para sa mga turista. Hello everyone, my name is Crystal Jen Cervantes. So, major cruise line companies. So, the following are major cruise line companies. Yung Carnival Corporation. So, ang handle ng cruise line brands nito ay yung Carnival Cruise, Princess Cruise, Holland American Line, Costa Cruise, tsaka yung Aida Cruise, and Canard. So, sa Royal Caribbean Cruise naman, so dito naman yung under niyang mga cruise line is yung Royal Caribbean Group, comprise Royal Caribbean International, Celebrity Cruise, Silver Sea Cruise, Amazora, Azamara, and Hapag-Lloyd Cruise. Sa Norwegian Cruise Line Holdings naman, yung Norwegian Cruise Lines naman ay may nag-ooperate sila ng tatlong cruise lines brands, which is yung Norwegian Cruise Lines, Oceania Cruise, and Regent Seven Seas Cruise sa Genting, Hong Kong. So, itong company naman to ay may cruise lines na pag-aari naman niya is yung Crystal Cruise, Dream Cruise, and Star Cruise. So, trivia lang. Merong Disney ship na painted siya ng Mickey Mouse. Inspired sa colors ng Mickey Mouse. Tapos, yung lifeboats nila, imbis na color orange, color yellow yung lifeboats nila. Tapos, yung crew nila, tinatawag na cast, yung mga crew members nila. Then, yung gamit nilang songs dun sa busina is yung When You Wish Upon a Star. So, yung next naman ay yung mga largest cruise ship as of 2020. Yung Symphony of the Sea under the company of Royal Caribbean Cruise Line. So, ang size niya is yung 333 feet tall and 1,188 feet long. And yung capacity ng passengers na pwedeng sumakay sa kanya is 6,680. Then, yung Harmony of the Sea naman, under din siya ng Royal Caribbean Cruise Line. Yung haba niya is 362.12, a maximum na 66 meters. Yung passenger capacity niya man is 5,479. Yung Allure of the Seas, under pa din siya ng Royal Caribbean Cruise Line, 72 Nautical maximum beam of
66 meters. Then yung passenger capacity niya naman is 5,400. Then yung Oasis of the Seas, still under siya ng Royal Caribbean Cruise Line with 361.6 meters long and 72 meters height with 5,400 passenger capacity naman. Then yung Costa Esmeralda, so ito under na siya ng Costa Cruise with 337 meters length and 42 meters wide. And yung passenger capacity niya or yung mga passengers na pwede niya isakay dyan is 6,554 lang. Then yung Idonona, under siya ng company of P&O Cruise with 345 meters length and 42 meters wide with 5,200 capacity na passengers lang. Then yung MSC Grandiosa, under siya ng IDC Cruise with 331 meters long and with 6,600 passenger capacity lang. Sa Carnival Mardi Gras, under siya ng company na Carnival Cruise Line. So dito, meron siyang 180,000 gross registered tons and may passenger capacity naman siya na 6,631. Sa MSC Meraviglia, under siya ng MSC Cruise with 315 meters long and 43 meters wide. And yung meron siyang capacity na 4,500 passenger capacity lang. So next is yung sustainable practices of cruise ship. Meron ditong waste management, yung tamang pagbubukod ng basura nila, yung pagbabawas nila sa paggamit ng papel sa pamamagitan ng digital media. Then yung mga eco-friendly operations nila, yung paggamit nila or pag-iwas nila sa pagtatapon ng dumi sa dagat. Then yung paggamit nila ng mga eco-friendly na sabon at pintura. Then yung energy efficiency nila, yung paggamit ng makabagong makina na hindi gaanong nagbubuga ng usok at matitipid sa kuryente. So, next is yung mga cruise trend, yung heat and safety, mas mahigpit na protocol sa kalinisan para sa kaligtasan ng mga pasahero. Then, social media influence, yung pagdidisenyo ng mga barko na Instagrammable dahil sa hilig ng mga tao sa mag-post sa social media. Then, yung mga demographics, mas marami ngayon yung mga kabataang Gen X at Millennial ang nagkaka-interest mag-cruise. Then yung wellness and achievement, hindi lang basta pasyalan, kasama na rin yung mga spa treatment, healthy foods at mga goal-oriented activities na bahagi ng bucket list ng mga biyahero. Then yung kasama din sa cruise trends, yung mga technology, yung paggamit ng app at softwares para mas mabilis yung mga transaksyon sa loob ng barko. Cashless, yung mga ganon. Then yung new destination, pagbubukas ng bagong ruta sa pagbisita sa mga private islands. Then yung special markets, yung pagdami ng mga babae naglalakbay or mga female cruisers, mga solo travelers at mga pamilya magkakasama. Then yung mga unique themes, ito yung mas pinapaganda yung disenyo ng barkos para magkaroon ng mga team cruise. Halimbawa yung anime, music, sports, team para iba't ibang hilig ng mga tao.